natin. Tapos yung ginamit kong formula dito, Q equals to M multiplies constant pressure of water multiplied to delta T. Yung constant pressure natin, constant yun, na 4.187 kilojoule per kilogram per Kelvin. John Matthew, nakikinig ka ba? Hello? Sir. Ano yung CP, John Matthew? Sir. Ano ba yung CP? Constant pressure, sir, ng water. Constant pressure. Sino nagturo sa inyan? Specific heat. Ay, specific heat mo pala, sir. Bakit ka nagdi-discuss ng mga pressure dyan? Di ba temperature yan? Specific Sorry, heat. Nag-ano lang po sa sabo kanina, sir. Sige. Specific heat yon at based on pressure. Kasi merong specific heat based on volume. Di ba? CV naman yon, C sub V. Okay. So, wag mong sabihin na constant pressure. Specific heat yan. Specific heat. Okay. Opo, sir. Okay. Ano yung M? Ano yung M dyan? Tapos, Matthew, nakikinig ka ba? Ano yung M dyan, sir? yung mass po, sir. Anong unit ng mass mo? Mass ng water po, sir. Anong unit ng mass ng water mo? Bali, sir, hindi po siya given eh. Ang given po, then, yung volumetric flow rate, tapos yung density ng water, sir. Halimbawa, given. Halimbawa lang, given. Ano yung unit Kaya ng meron mass? po, kaya yung sir, kilogram per seconds. Kilogram per second. Ano yung unit ng Q, Matthew? Kilogram per second, sir. Very good, very good. Anong unit ng Q? Kilojoule per, sir, seconds. Kilojoule per second or kilowatt. Kasi energy, di ba? Energy or power is interchangeable. Sige. Opo, sir. Sige, tuloy mo. Kaya yung ginamit ko pong density ng water is 983.2. Kasi sinabi dun po sa given, yung bulk temperature equals to 60 degrees C. Kaya naging 983.2 kilogram per cubic meter. Yung yung density? Ganun lang po, sir. Tapos opo, sir. Hindi ko po ginamit yung 1,000 Bakit? Ano bang temperature yung kilogram 1,000? per cubic meter, sir. Pag ang density ng tubig ay 1,000 kilogram per meter cube, anong temperature nun? 4 degrees C. 4 degrees. Ano ba? Ay, John Matthew, naintindihan mo ba yung tanong ko? 'Di ba sabi mo hindi mo ginamit yung Opo, sir. hindi mo ginamit yung 1,000 kilogram per meter cube which is the standard density ng tubig. Yung standard density ng tubig, siyempre may mga condition yon, may mga boundary condition. Saan ginagamit ang 1,000 kilogram per meter cube? Dahil lang po, sir.
4 degrees C, sir. 4 degree. Doon naka-base yun, no? Opo, sir. Oh, sige. O, tuloy mo yung Opo. tuloy mo yung explanation mo. Kaya yung... Ayun lang, sir. Tapos sinubstitute ko lang po siya sa, sa formula ko po, sir. Okay na po, sir. Sinubstitute ko na lang po. Matthew, tapos na ba yan? Okay na ba yan? Opo, sir. Anong answer natin? Opo, sir. Anong answer natin? Bali, 20,583.3 kilowatts. Ano bang tinatanong dyan? Yung heat na na-transfer? Opo, sir. Oh, mga class. Oh, may tanong ba kay Matthew? May iko-contest nyo ba yung sagot niya? Pareho ba kayo ng mga sagot? Pareho, sir. O ba yung mareho o mayroon kayong ibang approach? No, yun ang purpose natin dito, no, para malinaw. Pareho ba lahat? Walang tanong? Wala, sir. Wala tanong. Wala, okay na? O sige, thank you, Matthew. Salamat, ha? Nasagot mo ba lahat ng Sige po, sir. Thank you rin po. Ay, Matthew, nasagot mo lahat ng ng question? Opo, sir. Ay, kulang lang po ako ng isa, sir. O sige, basta kung anong nasagot nyo, ipasa na lang, ha? Kulang lang po ako ng isa, sir. Sige lang, okay lang 'yon. Basta kung anong nasagot nyo, ipasa na lang. O next, si Okay po, sir. salamat. 1-13. Sino yung 1-13? Si Sebastian. Ako, sir. Ako, O sir. sige. Seb, o sige. Matthew, inano mo? Stop na yung sharing. Okay na, sir. Unahin mo muna yung tanong. Opo. O, pakita mo na yung problem. Para ba ito? Ayan, sir. Sir, yung problem is make the following volume and mass flow rate calculation in SI units. So yung given na una, water flowing at average velocity of 2 meter per second with a nominal 2 by 2 and 1/2 inch type value per cubic. So ito yung solution ko, sir. Papakita ko na lang sa Word. Nakikita niyo ba, sir? Sige. Lakihan mo lang. Nakapapel, sir. Pinicturean ko na lang sa papel, sir. Sige, okay lang. Ayan, sir. Yung mass flow rate natin, assumption natin ng Q, equal siya sa cross-sectional area times yung velocity na given. So, yung area natin is 2.5 inches. So, converting 2.5 inches to meter, 2.54 centimeters divided by an inch para makancel yung inches. Then, times, divided by 100 para sa centimeter to meter. Makukuha mo yung area, 3.16 times 10 raised to negative 3 square meter kasi area. Tapos, multiply mo lang siya dun sa given na velocity which is 2. Tapos, makukuha mo na yung volume flow rate natin na 6.334 times 10 raised to negative 3 cubic meter per second. So, para naman dun sa mass flow rate, ang formula kasi nito is density times cross-sectional area times velocity. Since cross-sectional area times velocity is volume flow rate, minultiply na natin siya sa density. Wala namang given temperature dun sa water. So, in-assumption natin sa standard na density is 1,000 kg per cubic meter. So, multiplying, makukuha natin yung 6.338 kg per second na mass flow rate. So, doing the same approach dun sa letter B, ang given naman natin is 4 meter per second yung velocity. Then yung diameter niya is 0.3 inches. So, yun lang. Same approach din. Kunin yung area, inches to centimeter, 2.54, then divided by 100 para mag-meter. Then makukuha may area na 4.56 times 10 raised to negative 5 square meter. Tapos, para makuha yung volume flow rate, multiply mo lang siya by the velocity na 4. Then makukuha rin yung volume flow rate na 1.8241 cubic meter per second.
Then yung mass flow rate, ganun din. Assumption natin, standard yung water. Tapos density is 1,000 kg per cubic meter. Multiply lang. Makuha ko yung mass flow rate na 0.1824 kg per second. So, yun na, sir. So, anong final answer natin? Pag dalawa yan, sir, dalawa yung hinahanap. Isa, volume flow rate, 6.334 times 10 raised to negative 3 cubic meter per second. Volume flow rate yan, sir. Tapos, Yung isa pag naman? mass flow rate naman niya, 6.338 kilogram per second. Okay. Tapos, yung letter B, 1.8241 cubic meter per second. Sir. Times Yun 10 yung raised to negative 3. Tapos, yan yung volume flow rate. volume Tapos, flow yung rate. mass flow rate. Yung mass flow rate niya, 0.1824 kilogram per second. Okay na, sir. Okay, salamat. Naintindihan ba, class? Volume flow rate tsaka mass flow rate, no? Simple lang naman yan, no? Next. Sir. Next na tayo, si Tokol, 1-14. Mag-volunteer na yung iba sa 1-15, ha? Pag hindi kayo nag-volunteer, ako natatawag. Kita po, sir. Kita po ba, sir? Kita na. Bali, sir, ito po yung tanong. A room with the dimensions of 3 by 10 by 20 meters is estimated to have an outdoor air brought in at infiltration rate of 1/4 volume change per hour. Determine the infiltration rate in cubic meter per second. So, meron po tayong volume ng room na 600 cubic meter. If multiplied yung 3 by 10 by 20. Then, sabi daw po, wala naman pong pressure or pressure given or anything na iba pa. Bali, magiging volume po niya is yung volume ng room. Bali, 1/4 po ng change ng volume per hour. Meaning po sa room, pumapasok lang po yung hangin ng 1/4. Then yung total volume is computed, 1/4 change per volume is 1/4 times 600 cubic meter per hour. I-convert na lang po natin yung hour to seconds para makuha po yung hinahanap na cubic meter per second. Then the final answer is 0.04167 cubic meter per second. So, yun yung pumapasok na Hangin sa loob hangin, na no? lumalabas po. So yun ang ibig sabihin ng infiltration, ng pagpasok, di ba? Opo, sir. Diba, na Yung nagbe-breach po. di ba sabi na infiltrate kami ng no? So yung pagpasok, no? Pagpasok ng hangin. Okay, ayos na yan. 1-14. Thank you. Next, sorry. 1-15, sino? Wala. 1-15, wala. Ano pa yung napaghandaan nyo? 1-16, sino? Si Glenn daw, sir, 18. 1-18. Malayo pa yun. Pero yung 16 muna, 16. $17. Magtatawag na ba ako sa 1-15? 17, sir. 17 ka, Glenn? Yung muna, yung 1-15. Sino mag-try? Sige, present nyo lang yung ginawa nyo. Wala namang problema dito. Sir, hindi naman, sir. Sino nag-try ng 1-15? Tawag naman tayo ng mga ng mga babae. Okay lang ba tumawag ng babae? Para gender equality. Si Paula. Paula. Na-try mo ba, Paula, yung 1-15? Wala na si Paula. Absent ba si Paula?
Aldrin. Si Aldrin. Nandiyan ba si Aldrin? Sir, masasolve ko pala, sir. Anong number yan, Glenn? Masolve ko yung 1-15, kaso ngayon ko palang Oh, kakalculate. sige. Solvein mo muna. Mag-check ako ng attendance. Aldrin Alorde. Present, sir. Clarence. Present po, sir. Amarillo. Floyd Antonio. Present. Floyd. Present, sir. Jonas Bernardino. Jonas. Christian J. Biasura. Present, sir. Christian Briones. Present, sir. John Cedric David. Sir, present po. Sydney Lacadesus. Sir, present, sir. John Matthew Francisco. Yung nag-present, no? Justin Edsel Francisco. Justin. Sir, present po. Janine Fernandez. Present ako, sir, ah. Present po. Sino nagsalita nun? Gabriel, sir. Gabriel. Hindi, yung bago sa'yo. Si Macho, sir. Si Matthew, okay. Sir, Oo, sir. si Bernardino, sir, Nagkisend daw lang namin. Yung assignment, sir. nag-chat si Bernardino, sir, ayaw daw gumana ng mic niya. Bernardino, Ayun, sir. ano yan? Ayaw daw po Jonas? gumana ng mic niya. Apo. Sige. Nasaan na tayo? Kay Janine. Janine Gabriel, okay na, no? Present. Si Ariel Gamboa. Present po, sir. Nico Paulo Gregorio. Present po, sir. Marge Ilahas. Si Marge, wala. Glenn. Sira daw mic, sir. Nandiyan, sir. Glenn Katigbak. Present, sir. Present. Carl Lewanag, Angelo. Sir. Paula May Lupangco. Sir, si nandito daw, si Ilahas. Sira po ata mic ni Pao, sir. Bakit naman lahat sabay-sabay ka nasisira ang mic? Wala bang ibang sira? Ba't puro mic na lang ang sira? CJ Madera. Sir. Renzel. Mamaklay. Sumagot kayo kasi pag di kayo sumagot, ang interpretation natin, wala kayo. Harvey, Neri, Present, sir. Christopher Dutz, Nogaliza, Present, sir. Dankari, Palisop, Present, sir. Joshua Reyes, Angeles Reyes. Joshua, wala. Jan, salamat. Sir, present, sir. Alvin Santiago, Present, sir. Mark Benedict Sarmiento, Sir. Efrem David Sebastian, Seseb, no? Nag-present kanina. Si Sir. Miko Tan, Present po. John Paul Present. Tokol, Efrem si Lian Torres, Dito ako, Sir Tokol. John Paul Tokol, si Efrem Lian, Sir. si Lian ba yun? Sir. Hindi niyo, sir. Okay. Si, Torres po. okay. Arvelin Valdemar, Sir, present daw. Ha? Sir, present po siya. Sira lang yung mic niya, sir. Nag-chat po, sir. Wala, ewan. Nasa chat ba? Kasi hindi ako naka-open sa chat, kasi nasa canvas ako. Sir, pati si Ilahas, sir. Nandiyan din. Si Ilahas din. Apo, present, sir. Hello, sir. Hello po. Sino yun? Ako, sir. Hmm. Wala pong internet, sir. Nagpa-load na lang po ako, sir. Sige. Okay. Thank you. Si next.
Si Arvelin. Nandiyan ba si Arvelin? Sir. Nag-chat sir dito sa Google Meet. Sir, wala daw mic. Nagka-chat. Nasa Google Maps. Titignan ko lang mamaya. Sige, present ko na. Cedric Venzon. Present po. Okay. O, so balik na tayo doon. Sinong, nasa na tayo? 1-15. O, sino nag-volunteer sa 1-15? Ako sir. Pwedeng explain ko lang sir, hindi ko nasulat eh. Ay, nasulat sir, kaso nga lang sa notebook lang. Saan? Sa notebook ko lang nakakulat. Kamerahan mo na lang. Sige sir, kailangan. Sige. O, 1-16, sino? Para matapos na tayo. Di ba gusto nyo Gusto nyo umuwi maaga? Para naman makapahinga tayo. 1-16, sino? Ano ba yun? Electric fan ba yun? Yes sir, tingnan lang sir, ko lang. Wala na sir. Sige. So, sino sa 1-16? Basta ba? Ano yan? Okay na sir. So, ang tanong, Ilan mo yung problem? ayan o. Ito yung tanong. Air enters at a heat exchanger rate of 5,000 cubic feet per minute at a temperature of 50 degrees Fahrenheit and a pressure of 14.7 psia. The air is heated by hot water flowing at the same exchanger at a rate of 11,200 pounds per hour. With a decrease. Glenn. Yes, sir. Si Glenn ba yan? Yung tingin natin, Yung yung at baliktad. Yan, okay na. With a decrease in temperature of 10 degrees Fahrenheit. What temperature does the air leave at the heat exchanger? So, kapag heat exchanger, pag may dalawang fluid ang na involved, ang Q nila is constant. So, kunyari, ang Q sa air is equal din siya sa Q sa water. So, dun sa formula na yon, makakuha tayo ng relation. Since dito sa problem, ang given sa air is meron siyang mass flow rate na 11,200 pounds per hour. Tapos meron siyang delta T na 10 degrees Fahrenheit. Makuha natin yung Q niya. Okay, yung Kita, sir? Okay, tayo. 1-15 ba yan? Solve mo? Apo. Dito, may 11. Ito yung mass flow rate niya. Gagamitin natin yung formula na Q is equals to mCp delta T. Ito yung mass flow rate niya is 11,200 pounds per hour. Tapos yung CP ng water sa English 1 BTU. Sigurado ka? Teka lang pang-ira tayo na. Tingnan mo sa internet. Kaya sir, Baka hangin yung nasa isip mo.
Tama, sir. Tama. 1 BTU. Oo, sir. 1 BTU. BTU ano? BTU per pound mass degree Fahrenheit. Okay. sige. Next na, sir. Okay, next. next. So, nakuha na natin yung meron tayong CP, tapos meron tayong delta T. Makuha natin yung Q ng water, which is equals to 112,000 BTU per hour. Itong 112,000 BTU per hour na to, equal lang din siya sa Q ng air na pumasok dun sa heat exchanger. So, Q ng water equals sa Q ng air. Makuha natin na ang Q ng water ay na Q ng air is equals to 112,000 BTU per hour. So, ang next step, ang pinapahanap pala is yung exit temperature ng air. So, gamitin lang uli natin yung formula ng Q is equals to mCp delta T, pero sa air naman. Ang given sa atin is volume flow rate. Meron tayong initial temperature na 50 degrees Fahrenheit. Tapos meron tayong, ay lang yung given sa atin. Paano natin makuha yung mass flow rate ng air? Given tayo ng volume flow rate, tapos makuha natin yung density ng air at atmospheric pressure. So, ganito na siya. 5,000, bali maging mangyari na Q air is to 5,000 ay volume flow rate air times density air multiplied by CP ng air. Tapos, multiply natin yung 50 degrees Fahrenheit. Tapos, yung unknown temperature minus 50 degrees Fahrenheit. So, meron tayong 112,000. Dito. 112,000 BTU per hour equals 5,000 cubic feet per minute na volume flow rate multiplied by density ng water ay density ng air. Search ko lang. Density ng air sa English. Units. Kita mo na? English or imperial unit? Atmospheric naman yung sinabi kasi. So, Atmospheric nga. 1.2. Ay, hindi. 0.07. Sea level. Sir, atmospheric naman yung temperature. Oo nga, 1 atmosphere. Ibig sabihin sea level. Bale, ang density ng air is 0.0748887 pound mass over cubic feet. Anong nakuha mo? 0.075. 5 ba o 6? 0.0. Ba't sa akin 0.0765? Ang sa international at atmospheric yun. Oo nga. 0.074. Yun naman yung basa. Dapat sea level yun. Sabihin atmospheric. Ano sir? Ano ko niya sir? 0.0765. 5. 0.0765. Kaya nakuha na natin yung CP. Tapos,
delta T. Eh, hindi natin alam yung ano. Ano, sir? Hindi natin alam yung ano, exit temperature ng air. Glenn, ang gamitin mo na lang yung ano, yung 0.0765. Kasi naka-base yun sa international standard galing sa 15 degrees centigrade. Kaya po, sige po, ayan na po. Tapos, ang hinanap natin yung exit temperature ng air, which is unknown. Tapos yung, initial temperature ng air is 50 degrees Fahrenheit. Tapos, ayan, para makuha natin yan, si shift solve na lang natin. Tapos ang lalabas sa temperature, yung unit naman, hindi parehas. Meron tayong naka per minute, meron per hour. So, convert na lang natin tong yung dito, yung BTU per hour, yung hour dyan, convert natin 60 minutes. So, mag-multiply tayo ng 1 hour, 60 minutes. Kasi parehas na naman yung mga niya, yung unit niya. Okay na? Diba, sir? Kuhain ko lang yung sagot. Yung lumabas, sir, is 54.88 degrees Fahrenheit. Ano yun? Yung exit temperature ng air. Iba yung hinahanap? Opo. Ilan? 54.88 degrees Fahrenheit. Degrees Fahrenheit. Kasi English naman tayo, no? Yes, sir. Sige. Okay na yan. Ano yan? Number? 1-15. 1-16. Sino? Thank you, Glenn. Oh, 1-16. Sinong nagawa? Same lang din yan, sir, Same lang din yan yung in-explain ko. Ganun lang din yung process. Hindi, gusto ko may mag-present. Tatawag tayo. Sino bang sino gusto mag-present? Ako tumawag para hindi naman kakala nyo na ma-pressure kayo. I-transfer lang yan, di ba? MCP Delta T.
O pwede ba natin pakiusapan si Miko? Pwede mo bang solvin yan, Miko? Sir, 18 ako, sir. 18? 18 ka? Opo. Sige, sagot ko na. 18. Sige po. Plus 18. So, anong number na? 16 ba? 16? Si Mary. Pwede ba Mary? Harvey. Kaya mo ba solvin yan? Nandiyan ba si Harvey? Wala ba si Harvey kanina? Andyan sir kanina. Hindi ko lang alam mo yan. Baka kumuha ng pagkain. So pag tinawag kayo at hindi kayo sumasagot, isa lang ibig sabihin na. O sino ang volunteer? Sir. Sino yun? Wanda 16. Sir, yung papasa naka-PowerPoint ba, di ba sir? Hindi, kung ano lang nagawa nyo, ipasa na. Hindi, naka-PowerPoint yan sir. Di na Ano yun? Naka-PowerPoint siya, no? Sige sir. Kung kaya nyo i-PowerPoint na, no? Habang klase tayo. Kasi ang deadline natin yan hanggang ngayong araw lang na to. Sige sir, sir. O, sino na yung 16 para makapagpahinga na tayo? Balikan na lang natin, sir. Nagsasagot pa yata eh. O, sige, 17. 17. May sumagot na para 17.
O, sino number 17, class? Nogaliza, si Dutz. Sir. 17. Sir. Hmm. 1-16 po, sir. Sino? Sino ang gagawa ng 1-16? Ako po, sir. Si Dan Kari? Yes, sir. O, sige. Ikaw na, present mo. Bali, sir, ang question po natin is, water flowing at a rate of 1.5 kilograms per second through a heat exchanger heats air from 20 degrees to 30 degrees Celsius, flowing at a rate of 2.4 meter cubes per second. The water enters at a temperature of 90 degrees Celsius and the air is at 0.1 megapascal. At what temperature does the water leave the exchanger? So, bali po, sir, ang given po sa atin ng nasa question is, meron po siyang mass flow rate na 1.5 kilograms per second. Tapos, meron po tayo specific pressure po ata to, sir, CP. That is 4.187 kilojoules per kilogram degrees Celsius. Ano yung CP na yan, Dan Kari? Ano po siya, sir? Yun po, CP po ng water po, sir. Ano yung CP? CP, specific pressure po ata to, sir. Anong specific pressure? Saan mo natutuhan yung specific pressure? Ay, specific heat po, sir. Specific heat at constant pressure. At constant pressure po, sir. Tapos po, meron din pong nabanggit sa question po na volume flow rate na 2.4 meter cubes per second. And then po, meron po sa sa question din po na temperature po na galing po sa heat exchanger na nasa inlet is 20 degrees Celsius, tapos yung outlet naman po sa heat exchanger is 30 degrees Celsius. Tapos po, yung temperature naman po ng water na papasok, I think papunta po sa condense po ata to. That is 90 degrees Celsius. Tapos meron po siyang pressure po ng air which is 0.1 megapascal. So bali po ang tinatanong po sa ang question po dito or requirement is temperature na lumalabas po sa heat exchanger, sir. Okay. So, bale po, ito po yung I come up with the solution na QS is equals to mass flow rate times specific heat at constant pressure times delta T, sir. Okay. So, bale po, nag-substitute na lang po ako 1.5 kilograms per second times yung CP po ng water po na which is constant, 4.187. Tapos, ito po, difference ng heat exchanger po, which is outlet minus inlet po, sir. So, makukuha po natin sa QS is 62.805 kilowatts po, sir, sa QS po natin. Tapos po, ito pong QS na to, sir, pwede ko po siyang gamitin as QS po doon po sa water inlet or para makuha po natin yung magiging outlet po ng water, sir. So, yung QS po, same pa rin po yung formula, QS is equals to MCP delta T din po, sir. So, yung QS po natin is 62.805 kilowatts is equals to 1.5 kilo. Same pa rin po yung mass po, sir. Same pa rin po yung mass, same pa rin po yung CP. Pero ang magkakaiba lang po ng gagamitin is temperature po. So, bali, sir, dito po kasi, sir, ang ginamit ko po na temperature is yung nasa outlet minus inlet po, sir. So, I came up to the answer na temperature ng outlet is 100 degrees Celsius po. Dan Kari, ang gusto kong makita dyan, ay alam mo ba yung tinatawag na energy balance? Energy balance? Yung may po, sir? May delta U po ba yun, sir? Hindi, yung principle ng energy balance, mass and heat balance. Ibig sabihin, i-flash mo muna yung problem para nagkakaintindihan tayo.
Ay po, sir. O, tingnan nyo. Water flowing at a rate of 1.5 kilogram per second through a heat exchanger heats air from 20 to 30 Degree degrees Celsius po, centigrade sir. flowing at a rate of 2.4. Anong nakakuha mo dyan na given? Ano po, sir, yung nakuha ko pong given na, sir, dito, mass flow rate po, Air. yung, Mass flow, di ba? Yung water daw, intindihin nyo muna yung problem. Yung tubig daw pumapasok ng 1.5 kilogram kilogram per second sa heat exchanger, no? Anong Yes, po. nangyari sa air? Anong nangyari sa air? tumaas po yung pressure, sir. Pressure ba? Ay, Diyan pressure, sa problem. temperature po, sir. Hmm. Tumaas po yung temperature, sir. So, yung water, no? Napainit niya yung tubig. Tama ba? Yes, sir. Eto, water flowing at a rate through a heat exchanger heats air. Ibig sabihin, uminit yung pagpasok ng hangin, uminit siya. Bakit? Saan niya galing yung init? Sa, po, sir? Outside po ng heat exchanger po, sir. Bali, kumbaga po, absorbing heat po siya, sir. Ganito na lang. Ano ba ang dumadaloy doon sa heat exchanger na yan? Water, sir. Water, sir. O, tubig. So, yung tubig na yan, ang tubig na yan, halimbawa sa radiator, na parang isipin nyo na lang ang sinusolve nyo ay radiator. So, yung tubig na yan, galing sa makina, mainit, di ba? Mainit. Ngayon, ipapalamigin siya ng hangin, no? Kasi natural cooling, natural siya. 'Di ba yung radiator hangin lang naman nagpapalamig. No, so yung hangin pag dumaloy sa kanya hangin sa mga tubo niya at sa mga fins, ano mangyayari sa hangin? Init. Iinit. Kasi yung init ng tubig nag-transfer saan? Sa tubo, sa akin. Kaya nga sa hangin na dumadaloy. So, yung hangin mula 20 degrees centigrade, di ba, malamig-lamig pa yan, yung 20? Maginhawa yan comfort cooling yan Paglabas niya, naging 30 degrees. Ibig sabihin, uminit siya ng 10 degrees na unit, no? 10 degrees. Ngayon, ang tubig naman ay 90. Anong inaasahan nyo na temperature pag lumabas yung tubig? Paglabas. Mataas din po yung temperature. Intindihin nyo yung problem. Yung tubig, sabi, 90. Di ba? Paglabas niya, mas mataas sa 90 o mas mababa? Mababa. Mas mababa. Mas mababa kasi napunta nga Hindi, sir. Mali ata yung formula, sir. Napunta nga sa di ba napunta nga sa sa hangin. Yung hangin uminit. So yung tubig dapat lumamig. O kaya nga energy and mass balance ang tinitingnan. So gusto kong makita 'yon. Baliktad yung Mali lang yung mo, pre. Substitute mo. Yung mass mo dapat volume yung 1.5 na yan ay yung sa air. Ito yung sa air. Tingnan sandali, Dankari, tingnan mo yung answer mo. Paano iinit pa yung Paano iinit pa yung tubig? Heat exchanger nga yan, 'di ba? Ang purpose ng radiator palamigin yung mainit para pagbalik niya uli sa makina, sa water jacket holes, malamig, 'di ba? Kung mainit yung ilalagay mo sa makina, anong naman mangyayari sa makina mo? 'Di ba? Pinapainit mo yung makina mo, no? Nag-overheat nga pala. So, 'di ba radiator yan dapat lumamig. Heat exchanger nga yan Yung hangin nagpapalamig. So, yung mainit na tubig na papasok, dapat mas malamig pag lumabas. Ngayon, pinapakita mo sa amin, sa temperature na answer mo, 100. 100 degrees centigrade ng tubig, ano yon? Ano mangyayari sa tubig? Boiling point. Boiling point. O, pag pinatuloy mo siyang kumulo sa 100, magiging vapor. Mag-evaporate. Diba? Mainit. So, may problema dyan sa solution mo. Ayusin mo yan. Ayusin mo na lang muna, Os. Sino mag-aayos nito? Sino mag-aayos?
Habang inaayos ni Dan Karing sa kanya, sino magpe-present? Tingnan nyo class, pag nag-solve kayo ng problem, mali yung input. tingnan nyo yung practicality, no? Hindi yung substitute kayo ng substitute na lang. Yung Baliktad yung temp mo rin. diba sa airca may volume. Yung volume yung gagamitin mo. Bali density times volume. Sige, wait. Dun sa water yung... Ayusin mo muna yan, Dan Karing. Sige pa, sir. Inaayos si Dan Karing, sino naman ang magpe-present sa 1 dash? Ano na yon? Ay, si Juts na ba? Si Mickey? Miko. Mickey Tan. 1-18. 1-18 si Miko. Sinong 1-17? Ako na lang, sir. 1-17. Sino? Si John David Cedric. po. Sige. John 1-17. Alvin. John Cedric David, no? Class, hindi pa refrigeration ng pinag-uusapan natin, ha? Heat transfer lang yan. Sir, naki-ano lang ako ng laptop, sir, kasi naglalag yung akin, eh. Sige. So, an air at a mean temperature of 50 Fahrenheit flows over a thin wall with 1 inch outer diameter tube, 10 feet in length, which has condensing water vapor flowing inside at a pressure of 14.7 pounds per square inch. Absolute. Compute the heat transfer. Ano yung ba't may nakalabas na ano, pre? Paano nga ng araw, pre? Bin, ayan. Compute the heat transfer rate if the average heat transfer coefficient between the air and the tube surface is 10 BTU per hour square feet Fahrenheit. So, ito ang formula natin. Ang formula ng average heat transfer. Ang formula ng heat transfer rate is equals to heat transfer coefficient times the area of the material and times the change in temperature. So we have an area. Ang formula sa area is pi times the diameter times the length. So may nalagay tayong 1/12, kaya naging 1/12 yan kasi yung outer diameter natin is 1 inch. Co-convert natin sa feet, kaya naging divide sa 12 inches kasi 12 inches is 1 feet. Tapos times the length, 10 feet, equals 2.618 square feet. Tapos ito naman, yung temperature ng surface natin, since saturated vapor siya, meron tayong 100 degrees Celsius. Pag kinonvert natin sa Fahrenheit, magiging 212 Fahrenheit. Magiging 212 Fahrenheit. Tapos makukuha na natin siya, substitute lang. Ito, kunin natin yung heat transfer coefficient. Meron tayong 10 BTU per hour square feet Fahrenheit. Tapos meron tayong kanina natin nakuha, area, 2.618 square feet. Bali maka-cancel na yung square feet, wala na yun. Tapos sa times natin sa change in temperature, mawala na yung Fahrenheit. Bali magiging 4241 BTU per hour na lang. Ano bang pinapanap sa atin? Ano po? Heat transfer rate. Tapos yung isa pong given, heat transfer coefficient. Yung H. So ano yung Thank you, H? sir. Ano yung H dyan? Heat transfer coefficient, sir. Heat transfer coefficient ng surface po. Air and tube. Kaya Air and tube. Between air and tube. Yes, sir. Nagdidikit ba sila? Opo, sir. So anong klaseng heat transfer? Anong mode 'yan? Alam mo ba yung mga mode ng heat transfer? Limutan ko na po, sir. Cylindrical. Tatlo lang 'yon. Convection. Convection and Cylindrical convection. Magbo-board exam na kayo, hindi nyo pa alam yung mga basic. Ano yung conduction, tatlong mode? sir. Conduction. Through plane. Sandali, ibigay mo muna yung tatlo para hindi tayo nalilito. Conduction, convection. Tsaka kaya sir, nahanap ko pa. Anong hinahanap? Ano ka ba? Nasa notes ko, sir. Injection.
Radiation. Radiation, sir. Radiation. Radiation. Oh, ngayon, ang tanong ko, sa tatlong mode of heat transfer, anong mode yan? Pinag-uusapan dyan? Conduction ba? Convection o radiation? Kasi hangin eh. Di ba hangin? Convection. Hindi Convection naman po, yan sir. metal. Hindi naman yan metal tsaka itlog. So hangin Convection po, sir. Oh, yung heat sa convection yan, no? Kaya yung H dyan, yan yung heat transfer coefficient ng convection, no? Convection heat transfer coefficient. Kaya H. Maliwanag ba? H yan, no? So yun yung yun ang sinasabi diyan. So halos substituting values lang, 'di ba? Ano yung area? Paano mo kinuha yung area? Pi DL, sir. Ano yung D? Diameter po ng tube. Okay, diameter ng tube. So, yung length niya po. Tsaka yung yung L? Length po ng tube. Length ng tube. So diameter tsaka length. Pag diameter tsaka length ang kinuha mo, anong sinosolve mo? Area ng tube, sir. Yung mismong haba niya tsaka yung niya. Ano ulitin mo? Diameter ng tube? Diameter ng tube times the length of tube. Surface area ata yung unahan niya. Surface area, sir. So ang tawag doon ay surface area, no? Kasi diameter is halimbawa meter 'yon, no? Tapos length, 'di ba? So surface 'yon, surface ng area. Surface, ibig sabihin yung paligid nitong tubo. Okay? So meron ka ng area, meron ka ng heat, no, transfer coefficient due to convection. Nasaan yung delta T mo? Nasaan yung change in temperature mo? Nasaan yun? So may pinababa na po, sir. 212 minus 50. 212. Opo, given po tayo ng mean temperature na 50 Fahrenheit. Saan mo nakuha yung 212? Ano po, saturated vapor. Ano po siya, 100 degrees Celsius. Tapos pag ginawa mo Fahrenheit, magiging 212. 100 degrees centigrade. Opo. 212. Constant, sir. Saturated. Saturated yon. Ibig sabihin yun yung temperature na mag-i-start siya na masaturate. Ibig sabihin, hindi niya na kayang i-hold yung water, magiging vapor siya. No? Yun ang ibig sabihin ng saturation point at that level. O sige, okay na yan. So 1-17, salamat. Thank you, sir. Okay, so sino yung kanina? Si Miko? 1-18? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sige, bigay natin yung floor kay Miko. Ano yun? Hello, hello, hello. O, ikaw na, Miko. Teka, sir, ah. Sige, set up. Ay na ba, sir? Sige. Wala. Wala pa yata. Yung Mickey. Wala pa, sir. Wala. Yan, sir. Meron ng Mickey. Meron na. Hindi ka namin. Mickey ba yun? Kita na ba yung PowerPoint? Hindi ka namin narinig. Lou. Okay na, pre. Rinig na. Okay. Go, Mickey. Babasahin ko pa ba yung problem? The fifth problem basahin mo, ipaliwanag mo. Air at 10 degrees Celsius at tube with diameter 25 cm, a stream pressure of 101 kilopascal and a tube length of 4 meters, and find the heat transfer coefficient in SI units if the heat transfer rate is 1,250 watts. Sir, madali lang to. Unlike dun sa 117 kasi magsasubstitute lang tayo ng value. Pero kailangan muna natin mahanap yung area. Ang formula ng area, pi dl. Pi times 0.25 meters times 4, magiging 3.1416 square meter. So ito po yung formula, yung heat transfer rate is equal to the heat transfer coefficient times area quantity delta T. Pwede na tayo mag-substitute ng value. Yung 1,250 watts over area natin na nakuha ng una, tapos delta T. Ang makuha natin H, 4.42 watts over square meter per Celsius. So, ano yung H na yan? Yan yung?
Yan sir yung heat transfer coefficient. Coefficient, no? By convection. Yes sir. Okay na? Maliwanag Kaya yan? na po. Oh, Okay sige. po. Thank you. Oh, next, 1-19. Sinong 1-19? Anong sinal bang Miko? 1-18 ano? 1-18 sir, Okay. 1-18. Oh, 1-19 na tayo. Oh, tatawag na lang ako. Gusto ko Ako na naman po, yung sir. mga lady. Ha? Sino Ako yan? na po, sir. Sino yan? Gregorio po. Oh, sige, Gregorio, Nico. Iki. Wait lang po, sir. Kita na po. Ayan, okay na. Oh. Ayun Reviewin na niyo po. yung heat transfer class. Napakahalaga niyan. Si aircon. So, problem 1-19 po. The air is at 1 atmosphere and 76 degree Fahrenheit is flowing at the rate of 5,000 cubic foot per minute. So, at what rate must energy be removed in BTU per hour to change the temperature to 58 degrees Fahrenheit, assuming that no dehumidification occurs? So, simply po, sir, gagamitin po yung formula na Q is equals MCP delta T po. Okay. Then yung mass flow rate po, unknown po. So, yung mass flow rate po ay may equation na mass flow rate is equals to volumetric flow rate times the density of the air po. Okay. Then po, unknown naman po yung density ng air. So, ginamit ko po yung ideal gas law po, which is density is equals to the pressure over RT po ng air po. Ito po yung solution po. Ano yung ating ano yung ginamit mong density? Air po. Anong value ngayon? 0.074 pound mass per cubic foot po. Saan mo kinuha yan? Yung una po, doon po sa ideal gas law po. Kasi yung pressure, may given na po na pressure eh. Which Okay. is ano po, yung watt atmospheric pressure po is equals to 14.7 PSI po. Okay. Tapos tinimes ko po sa 144 para maging foot po. Okay. Then yung R po, yung R ng air po is 53.35 po. Sa English units, no? Sa English. Apo. Tapos po, tinimes ko po siya sa Anong tawag mo given sa na- air, Nico? Anong tawag mo sa R? Wait lang. Ano ibig sabihin ng R dyan? Nakalimutan na po. O, hanapin mo. Sige, bigyan kita ng time. Ano yung R? Gas constant yata yun, sir. Oh, universal gas constant. Gas constant po, sir. Okay. Sige. Okay po. Tapos nakakuha na po yung density po ng air which is 0.074 pound mass per cubic foot po. So, para mahanap po yung mass flow rate, gagamitin po yung equation na volumetric flow rate times ng density po. So, given naman na po yung volumetric flow rate. So, magiging so yung sagot po ng mass flow rate is 22,208 pound mass per hour po. Ayun po. Then, Sige. Then- Tuloy mo. okay po. Then yung unang-unang equation po, masasubstitute na po lahat ng values po. So, ito na po yung sagot. Negative po kasi ni-indicate pa na cooling siya. Saan mo nakuha yung universal gas constant mo? Anong value mo doon? R po.
Yung ano, 53.35. Saan mo nakuha yung ano na yan? Pakita mo nga sa akin kung saan mo nakuha yan. Yung ano, yung value. Sa reviewer lang po, sir. Sa reviewer, anong unit? Anong unit pala? Okay po. Foot pound force per pound mass degree Rankine po. Ano? Pound force times feet over pound mass times degree Rankine po. Ano yung unang foot pound? Foot pound? Force po. Foot pound force po. Ano yung denominator? Pound mass times degree Rankine po. Pound mass degree Rankine. O sige, i-check na lang natin yung ano yung value kasi maraming mga ano diyan. I mean yung universal gas constant na may slag, may ano, 'di ba? Anong ginamit mo? Foot pound per Force per pound mass times degree Rankine. over yon, divided by, no? O sige, i-check mo na lang yung value na tingnan natin sa internet, pero yung approach tama naman. Okay? Apo. Sige. 1 dash ano yun? 1 dash 19 po. 19. Sige, next. 1 dash 20, tas balikan natin yung kay Dankari. Thank you po. Sino yung 1 dash 20? Babae ang gusto ko. Para may balance. Sino sa babae magre-recite? Ilan yung babae natin? Si Janine, si Paula, si Marge. 3 lang ba? Si Arvelin. Si Pau nandyan ba si Pau? Paula? Nasaan ba si Paula? Absent ba si Paula? Naglalag ata yung computer, sir. Nag-chat kanina, sir. Sino? Si Marge. Subukan mo kaya, Marge. Data lang daw, sir. Data. Si Janine. Nagpulong na ata si Ate Marge. Ano? Nagpa-load. Si Janine. Wala pa akong sagot, sir. Wala ka pang sagot. Sino pa isa? Si Arvelin. 4 lang yun, di ba? Arvelin ba yun? Arvelin Valdemar. Nandiyan ba si Arvelin? Sir, siya yung kaninang sinabi na walang mic, sir. Kanina po sinabi. Sir, ito dali, may chat. Arvelin, sir, hanggang 17 lang po ang sagot ko. Okay, sino na lang yung may sagot na hanggang 20 para hindi tayo tumagal? Sino yung mag-try ng 20? Dapat class kung 'di ba, aircon tayo, dapat kabisado nyo yung heat transfer, no? Kasi transfer to ng heat, aalisin mo yung heat para lumamig. Pag hindi mo alam yung heat transfer, dapat wala ka dito sa klase natin. 'Di ba? Kasi napasan nyo na yung heat transfer, napasan nyo na yung refrigeration. Ngayon, panibago na naman to, na mas complicated. Kaya binalikan ko, no? Pag etong mga basic lang, hindi natin masagot, magkakaproblema tayo, na, sa pag-intindi. Sino yung 20? Dali na, para makapagpahinga na tayo. Try. May sagot ako, sir, pero di ko lang kung tama eh. Try ko lang. Sige. 20 ba yan? Sir. Ito yung... Sige. Si Dankari, inaayos ba yung ano? Dankari. Dankari. Kanina inaayos mo yung sagot mo? Yes po, sir. Babalikan ka namin. Sige. Ayusin mo yung sagot. Kita na, sir? Ayan. Sige. Ito, sir. Simple lang. Okay, sige na. Yung dyan, 1,000 dyan. Ay, dito ko na nalagay sa
Yan, para masulatan ko. Itong 1,000 na to, mass 1. Mass 1. Ito, temperature 1. Ito, mass 2. Temperature 2. Mass total. Temperature, unknown temperature. Paano ko nakuha yan? Kasi ganito lang. Parang yung ano kasi, pag mga masses yung ano, yung may stream daw. Dito yung mass 1. Mass 2. Tapos dito yung mass total. So nagsama yung ano, yung mass 1 tsaka yung mass 2 nagsama, naging mass total. So yung ano niyan, yung Q niyan, yung volume flow rate niyan, mag-ana sa 0.1 at 0.2. Magsasama sila dito sa 0.3. Bali magiging volume 1 plus volume 2 equals volume total. Tapos since ano naman sila, di ba ang volume is ano, mass over density. Mass over density. Since yung ano natin, Ano sinasabi mo? volume. Mass Volume over is- density. Okay, mass over densities. Since pare-parehas naman sila, mass over volume, density. 1 density 2 equals mass total density. Since yung density niyan sa 0.1, 0.2, 0.3 parehas lang, pwede nating ano, disregard yun. Magiging mass 1 plus mass 2 na lang equals mass total. Tapos yung sa temperature naman, ano siya, related din siya dun sa pagpasok dun sa tsaka dun sa pag-mix ng air. Bali ang magiging ano ko, formula ko sa mass 1 times temperature 1 plus 2 plus mass 2 times temperature 2 equals mass total times unknown temperatures. Makuha natin unknown temperature. 68.75 degrees Fahrenheit. Kasi kung i-analyze natin yung problem, pumasok yung isang mass 80 degrees Fahrenheit. Tapos yung isa 50 degrees Fahrenheit. So pag nagsama sila, hindi pwedeng lumagpas ng 80 to, ng 81 kasi hindi pwedeng bumaba ng 50. Kailangan nasa gitna lang lagi ng dalawang temperature yung lalabas sa temperature dun sa 0.3. So, yung nakuha ko is 68.75 degrees Fahrenheit, which is pasok sa 80 degrees Fahrenheit at 50 degrees Fahrenheit. So, ito yung estimated final temperature, sir, of mixed air. Oh, may ano ba? May reaction? O, sino pang may ibang solusyon? Parang hindi niyo yata ginawa yung assignment niyo. Sino yung may ibang approach? Sige, balikan natin 'yan ha. Si Dankari. Wait, sir. Kinakabahan ako, sir.
Sige, i-present mo lang, i-present mo lang. Dawa, sir. Anong ginawa ng iba? Anong ginawa niyo sa ano? Anong ginawa niyo sa, anong hinihintay niyo? Mga sagot lang ng kaklase niyo? Hindi kayo pwedeng gaganyan-ganyan sa subject nating class. Ang dami nating kukumputin, no? Wala pa tayo sa mga makina. 'Di ba? Mga condenser, evaporator, mga kung ano-ano pa. Papalamig, no? I-transfer pa lang 'yan. Yes, sir. So, bale po, sir, ganito po, sir. May mali lang po ako na Ano? kaso lang po, may part lang po ako na nakalimutan na gamitin po dapat yung density, sir. Oh, sige nga. Pakita mo nga. So, bali po, sir, eto po yung changes po kasi, sir. Density is equals to M over B po, sir, di ba, sir? So, bali po, sir, para ma-change po natin yung mass, para po ma-input po sa formula po, M is equals to density times volume po, sir. So, bali po, ito pong number po na to, sir, yung 1.225 kilograms per cubic meter na to, sir. That is density po na ng air, sir. Okay. Tapos po, i-multiply po sa volume na which is yung given niya po is 2.4 cubic meter per seconds po, sir. Tapos ita-times po sa specific heat po ng air, which is 1 kilojoule per kilogram degree Celsius. Tapos i-multiply din po siya sa 30 minus 20 po, yung difference po ng temperature, sir, ng nasa air po. So makukuha ko po is 29.4 kilowatts po, sir, sa heat po niya, sir. Pero itong heat na to, sir, gagamitin ko rin po para makuha po yung temperature ng water outlet po, sir. So, bali po, same pa rin po yung formula, MCP delta T pa rin po. Pero, sir, dito, next, ah, 1.5 kilograms per second po, sir, na nakalagay po sa question, sir. So, bali po, 29.4 kilowatts is equals to 1.5 kilograms per second. Tapos po, CP po ng water, which is 4.187 kilojoules per kilogram degree Celsius din. Tapos po, yung temperature difference po. Bali po, sir, kanina, di po ba, sir, unknown minus 90, sir. So, ngayon po, ginawa ko po is 90 minus unknown. So, bali, ang makuha ko pong sagot is 85.32 degrees Celsius po, sir. Anong sagot mo? 85.32 degrees Celsius po, sir. Sandali, ah. Sige ba, sir? Okay. Paki-present mo nga, ano mo nga yung problem? Nandyan ba? Paki-show mo yung problem, please. Ito, sir. Saan yung formula mo? Paano Ito po, sir. Ano yung QS? QS, ano po, heat po, sir. Ano yung S? Ano po, sensible heat na galing po sa sir, sa heat exchanger po, sir. Okay, ano yung QS equals QW? Ano yung QW? Ano po, heat ng water, sir. Okay. And then, nasan yung mass? May mass ka ba? Ito po, sir, mass po ng water to, sir. Okay. Ito pong 1.5 kilograms per second po. Tapos po, sir, meron po isa pa pong given po dito na volume flow rate, which is 2.4 cubic meter per second po, sir. So anong gagawin mo sa volume? Sir, bali po, para makuha ko po yung mass na po ng air, inano ko po muna siya, nag-ano po muna ako sa density, sir, which is density is equals to mass over volume po, sir. Okay. Tapos po, sir, para makuha ko po yung mass, pinag-times ko na lang po yung density tsaka yung volume po, sir. Sandali, saan mo nakuha yung volume? Ano yung volume natin? Volume ng ano to? Volume po ng air, sir. Volume ng air. O, sige. Tapos, ito yung specific heat ng air. Ano yung density ng air?
po that is, meron na po siyang value po which is 1.225 kilograms per cubic meter po, sir. Standard ba yan? Yan sa ano? Yes po, sir. Okay, 1.2 kilogram per meter cube. Etong 2.4, ano tong 2.4? Yung volume. Volume po, sir. Ito Tapos yung... po, ito pong 1.0 kilojoules per kilogram degree Celsius. That is CP, CP po ng air, sir. Specific heat ng air, okay. Yes, Tapos po. yung delta T, 30 minus 20 po, sir. yung Yung sa- galing na po sa heat exchanger po, sir. sa heat exchanger kasi nga uminit, di ba? Opo, sir. Uminit yung hangin. So, hangin yan. Ano naman yung sa tubig? Sa tubig po, sir, ito naman po, sir, bali yung heat po na nanggaling sa sir, heat exchanger na po yung ginamit ko, sir. Pero yung sa mass na po na ginamit ko, which is yung sa water na po. Okay. Same as CP, specific heat po ng na ginamit ko po sa Ano yung specific heat ng ng water? 4.187 kilojoules per kilogram degree Celsius po, sir. So, yung sa air ay 1.0? Tama ba Yes to? po. Okay. Opo. Ito tama to. Sa standard dyan sa sa tubig, no, yung 4.187. Yes po. This is standard din po, sir. Tapos, Standard dyan. sabi niyo po, di ba, sir, kailangan, sabi po sa tanong, di po ba, sir, kailangan palamigin ko po siya, di po ba, sir, yung water. So, dapat lalamig. From 90, it should be lower than 90. Kasi na-absorb na nga ng hangin eh. Yung hangin kasi, mula 20, malamig yung 20, naging mainit siya, 30. Kasi nakuha niya yung init ng galing sa tubig, sa radiator. So Yes, kung po, sir. 90 to, dapat mas mababa dun sa sa 90. It should be lesser than 90. O sige. So, bali po, sir, yung temperature difference ko po na ginamit na lang po. Kasi po kanina po, di ba, sir, inuna ko po yung unknown minus 90 degrees po, sir. So, bali, ang ginawa ko po, 90 minus unknown na po siya, sir. So, yung temperature water outlet po natin is 85.32 degrees Celsius po. Kasi itong 90 nga is, di ba, yun ang mas mataas eh, no? Po, sir. Kasi yung 90, yun yung initial, di ba? Yes po. Tapos bumaba. Yung final temperature ng tubig should be lower. Kasi yung heat energy ng tubig, meron siyang heat energy na na-absorb ng hangin. Di ba? Nag-transfer sa hangin, kaya yung hangin ang uminit. So tama Yes, yan. Tama yan na 90 minus etong kanyang exit, no? Or final temperature ng tubig, exit temperature ng tubig, no? So anong nakuha mo? Sandali, ano tong TWO? Ano yung WO? Ano po, sir? Temperature water outlet po, sir. Water outlet or exit, no? Pwede mo ring temperature exit, no? Or water outlet. Okay. O sige, very good. Okay na yan. Nasagot na ba natin lahat? Na ano ba? Na ano na natin lahat? Yung mga question? Ano pang hindi nasagot? Ano yung sinolve mo, Dankari? 1-? 1-16 po, sir. 1-16. Dankari. Naka-note lahat ng mga nagre-recite, ha? Yung mga tinatawag ko na hindi nakakasagot. Naka-ano sa akin yun, no? Ngayon, ano nang gagawin natin? Ipasa na ang inyong assignment. Nasaan nyo ipapasa? Whether kung anong natapos nyo, whether naka-papel, naka-ballpen, naka-PowerPoint, or naka-Word, ipasa, no? Ngayon, isa pang announcement natin, no, para hindi na tayo magtagal hanggang 7. Ilan yung problem na binigay ko sa inyo, class? Yung mga board exam problem, ilan yon? Yung unang assignment, sir? Yung nauna dyan. So, yan, yung isasubmit nyo ngayong araw na to, yan na yung magiging assignment number 3, which is equivalent to quiz, no? Sabi ko mag-submit kayo ng assignment kasi kino-consider ko yun as quiz para tumaas nga kayo. Hindi na ako nagpapa on the spot quiz, no? Hindi na lang ako muna, no? Baka sa ibang time. Pero ngayon, yan ay assignment number 3, which is also equivalent to quiz. Yung assignment number 4, yung naibigay ko previously about board exam,
Di ba siyam lang yon, siyam? Opo, opo. Kasi yung number 1 doon, class, yung number 1, Ano na, nasolve na po. na-solve na yon. Di ba sinolve na nga natin yon yung pinakita ko yung sample solution, di ba? Tapos nasundan nyo naman. Para naman buo yon, pinalitan ko na lang. No? Di ba siyam yon? Mahirap mag-grade ng siyam eh. Dapat laging 100, naka-base sa 100, no? Kasi 10 points each, dapat 100 yon, 100%. So pinalitan ko na lang, ang ginawa ko ay nagpalit ako ng question na ice. Yung ice ba, yellow. Di ba na-take up nyo na sa refrigeration? No, sir. So, yung number 1 na air conditioning, dahil nasagot na natin yon, pinalitan ko na lang siya ng paano gumawa ng yellow. Paano magpalamig na ginagamit ang yellow. So, meron siyang, halimbawa, may gulay o may karne, ngayon, papalamigin sa ganitong temperature. No? So, ibig sabihin, yung yellow, maiinit. Maglulose siya ng energy. Tapos, yun namang meat, halimbawa, karne, mag-gain naman siya ng coldness. On the other hand, yung karne, mainit ba yun o malamig yung karne? Compared sa yellow. May sir. Mainit. Mainit, 'di ba? Kasi papalamigin nga eh. So yung init ng karne, saan mapupunta? Saan mapupunta yung init ng karne? Sa yellow, sir. Sa yellow. Sa yellow, 'di ba? Kaya nga yung yellow bababa yung temperature, no? Ibig sabihin, iinit. Ang pinag-uusapan doon ay yung second law of thermodynamics. Ano ba yung second law? From higher gradient to lower gradient yung energy. Heat transfers always transfer from higher gradient or hot body sa mas mainit o papunta sa mas lower temperature, sa mas malamig sa kanya, no? So yun na lang ang sinubstitute ko, no, para at least mas familiar kayo. Anyway, related naman yung refrigeration tsaka yung air conditioning. So, ibibigay ko to sa group chat. Ngayon, no? Ito na yung assignment number 4. 'Di ba? Yung assignment number 3, hanggang ngayon lang gabi,